Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 21 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Awit, chapter 120. First time natin kahapon magbasa ng napakahaba ng tuloy-tuloy. Kasi dati guys, binabasa ko rin yan. Yung English version natin. Pero pinuputol-putol natin, diba? Pero kahapon talaga tuloy-tuloy ng buong chapter. Kasi sobrang haba, oh. Dati-rati, hindi tayo nakakalahotay ng pagbasa ng sobrang haba. Nung KJV Bible pa tayo nagbabasa, guys. Pero ngayon sa magandang balita, Biblia talagang tinuloy-tuloy natin. Hanggang verse 176. Chapter 119 kahapon hanggang verse 1 hanggang verse 176. O diba? Kaya pala natin magbasa ng ganong karaming versikulo. Nandito na tayo sa Awit chapter 120. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit basa na guys, sabay na ako ng basa. Awit chapter 120 verse 1. Nang ako'y manganib, kayawi dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Verse 2. Sa taong di tapat, gawa ay manlinlang. Yahweh, iligtas mo ako'y isang galang. Verse 3. Sa kamay ng Diyos kayong sinungaling, ano kayang parusa ang inyong kakamtin? Verse 4. Tutudlain kayo ng panang matalim at idadarang pa sa mga bagang uling. Verse 5. Ako ay kawawa, ako ay dayuhan sa Meshek at Kedar, ako ay namuhay. Verse 6. Matagal-tagal ding ako ay nakapisan ng hindi mahilig sa kapayapaan. Awit chapter 120 verse 7. Kung kapayapaan ang binabanggit ko, pakikipagbaka ang laman ng ulo. Si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 121 verse 1. Doon sa mga burol ako'y napatingin sa saklolo sa akin saan man gagaling. Verse 2. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Verse 3. Di niya ako hayaang mabuwal, siya di matutulog, ako'y babantayan. Verse 4. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Verse 5. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Awit chapter 121 verse 6. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Verse 7. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Verse 8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailanman. Awit ng parangal para sa Jerusalem, isang awit ng pag-akyat upang sumamba, katha ni David. Awit chapter 122 verse 1. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Verse 2. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Verse 3. Itong Jerusalem ay napakaganda, matatag at maayos na lungsod siya. Verse 4. Di umaahon ang lahat ng angkan lipi ni Israel upang manambahan ang hangad. Si Yahweh ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Awit chapter 122 verse 5. Doon rin din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Verse 6. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping kay Yahweh, ito'y dalangin, ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Verse 7. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Verse 8. Alang-alang sa kasama at ito guys, dinadasal na pumayapa nawa ang banal ng bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Nawa sa amin din, Father God, sa Pilipinas. Nawa makiisa na lahat sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kasi guys, para umunlad ang bayan natin, dapat makipagtulungan tayo sa gobyerno. Wala na nawa yung mga
mag-oppose pa para umunlad yung ating bayan. Kasi ginagawa na ng leader natin kung paano umunlad, gumagawa sila ng paraan. Kaya nga sila binoto na maging leader, diba? Para pangunahan ang bayan na maging umunlad. Pero kung marami mag-uupo, syempre hindi ka talaga uunlad pagka ganyang marami may gusto kang paunlarin sa bansa mo, tapos maraming ano ba tawag nun, guys? Yung maraming magrereklamo, maraming alam nyo, guys, wala yan sa pamahalaan Kung gusto mo talagang guminhawa ka, magtrabaho ka. Huwag kang umasa sa gobyerno. Hindi lahat tinaasa sa gobyerno. Nag-ano lang sila, halimbawa, i-sponsor sa ng scholarship para malibre ka sa pag-aaral. Yun, malaking bagay na yun. Pero kung may kaya ka naman na magpa-aral sa anak mo, huwag ka nang umasa sa gobyerno. Paralin mo na anak mo na hindi ka asa sa scholarship. Diba? Para naman yung pera na talagang para dun sa mahihirap na walang kakayahan magpaaral, doon ay buhos ng gobyerno, hindi yung may kaya ka na nga tapos umasa ka pa sa kanila, diba? Yun dapat ang tumulong na lang sa gobyerno. Yun ang kasi dito, tingnan mo, pumayapa nawa ang banal na bayan. Kahit nung araw, dinadalangin nila na magiging peaceful ang ang palasyo nila, diba? Ang palasyo kasi, guys, is katumbas na rin yan ng namumuno sila ng buong bansa. Parang ganun. Kasi doon sa kanila, sa parte nila, puro hari. Sa atin naman, presidente. Verse 7, basahin ko. Awit chapter 122 verse 7, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Verse 8, alang-alang sa kasama at pamilya ko sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo. Verse 9, dahilan sa bahay ni Yahweh ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Okay. Andito na tayo sa awit chapter 123, panalangin upang tingnan mo, guys, kung anong haba kahapon ng mga verses, ngayon naman sobrang i-exceed. Okay, panalangin upang kahabagan, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 123 verse 1, ang aking pangmasid doon nakatuon sa luklukang trono mo, O Panginoon. Verse 2, tulad ko'y aliping, ang inaasahan ay ang amon niya para sa patnubay, kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Verse 3, mahabag ka, Yahweh, kami kaawaan, labis na paghamak aming naranasan. Verse 4, kami hinahamak ng mga mayaman, laging kinukutya, kahit noon pa man ng mapang-aliping taong mayayabang. Ang Diyos ang tagapagtanggol ng kanyang bayan, isang awit ng pag-akyat upang sumamba katha ni David. Awit chapter 124 verse 1, ano kaya't kung si Yahweh ay di pumanig sa atin, O Israel, ano kaya yaong iyong sasabihin? Verse 2, kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit. Verse 3, maaring kami noon ay nilamon na ng buhay sa silako ng damdamin at ng galit na suktulan. Verse 4, maaring kami noon natangay na niyong agos na naanod sa karagatan. Tuloy-tuloy na nalunod. Verse 5, sa lakas ng agos noon nalunod nga kaming lubos. Verse 6, tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Verse 7, ang katulad natin, ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayo nakalaya ng ang bitag ay mawasak. Awit chapter 123 verse 8, tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa't langit tangi siya ang lumikha. Awit chapter 125, kaligtasan ng mga lingkod ng Diyos, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 125 verse 1, parang bundok Zion, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala, kailan may di makikilos, hindi mauga.
Verse 2, itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok, gayon nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh ating Diyos. Verse 3, taong masasama ay di haya ang laging namamahala pagkat maaring ang mga pinili mahawa sa sama. Verse 4, ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila o Yahweh sa kanilang buhay. Verse 5, ngunit, chapter 125 verse 5, ngunit, ang masama sa kanilang hilig, iyong parusahan sila dahil sa diwasto nilang pamumuhay kapayapaan para sa Israel. Panalangin upang iligtas ng Diyos isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 126 verse 1, nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik ang nangyaring kasaysayan. Ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Verse 2, lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Verse 3, dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Verse 4, kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh kami ay ibalik. Verse 5, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Awit chapter 126 verse 6, silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay awit na may galak, dalay ani pagbalik. Ulitin ko guys ha. Awit chapter 126 verse 6, silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay awit na may galak, dalay ani pagbalik. Amin to that. Nawa nga guminhawa na yung ating agriculture guys. Kasi naman yung ating climate di na maintindihan, diba? Tagtuyo, yung alam mo yun. So bukas na itong chapter 127. Ang number 1 talaga ang binigyan pansin ng ating government is yung agriculture, kasi nga diyan tayo kumukuha ng pagkain natin. So diba, nawa umunlad na talaga ang Pilipinas para lahat tayo maunlad. Okay, pasalamat nga tayo talaga, ginawa ng paraan ni President Marcos yung agriculture magkaroon ng high-tech na mga kagamitan na guys. Ginagawa na nila lahat, yung mga binhi, tapos yung ino-offer nila ngayon sa mga agriculture na mga equipment. Diba ang kaganda? At least high-tech na ngayon sa Pilipinas. Okay? Bukas na yan. Bye everyone. God bless.